And good morning, good afternoon guys, good evening. May napanood akong video. Ito, huwag kayong magagalit sa akin ha. May napanood akong video this morning. Yung mga nag-iimbita, yung alam mo yung mga naghihikayat na makapag-abroad din. Pero halos yung mga napanood ko, mga taga-Canada eh. Meron pa yung nagsabi na nag-invite siya na, oh guys, apply na tong website na to. Ayan, libre lahat. Libre lahat, medical libre. Actually sir, hindi libre ang medical. Dito lang ang pinagkaiba lang dito sa Amerika or sa Canada. Dito kasi hindi katulad sa Pilipinas. Ang pinagkaiba dito sa atin, dito kahit wala kang perang dala sa ospital, dito isinasalba buhay. Gagamutin ka kahit wala kang deposit, kahit wala kang dalang pera. Gagamutin ka rito. Kung maluba talaga yung kalagayan mo, ooperahan ka rin. Sa surgery ka, ayan. Pero pagkatapos noon, syempre, ipadadala sa iyo yung bill. Hindi yun yung libre. Ito yung tandaan nyo mga kabayan, ayan. Yung mga nagsasabi na pag nag-apply ka sa Canada, libre. I-clarify po ninyong maigi kasi po yung marami pong lumalabas ngayon na yung mga scammer at hindi po totoo yun na libre. May kaltas po yan. Alam ko yung ganyan sa pagkakaalam ko yung ganyan, libre, wala kang babayaran pero may kaltas yan sa sahod mo. Kakaltasan yan sa sahod mo. Yun yung pagkakaalam ko. Hindi totally libre yan. At ayan guys, at ako naman huwag kayong magagalit sa akin at natutuwa ako sa inyo at nakakapag-abroad tayo, yan, binigyan tayo ng blessing. Kaso minsan huwag tayong mag-iimbata, magpadalos-dalos tayo, mag-isip muna tayo. Kasi hindi po lahat ng mga tao na nag-abroad, ito po sa real talk lang, hindi po lahat ng tao na nag-abroad ay nagiging successful. At ang buhay po sa Canada madami ka rin pong babayaran. Kung wala kang obligasyon na bayaran, malaki ang kita mo. Yan, kung hindi ka nagbabayad sa government, yan, kung hindi ka nagbabayad ng tax mo, ayan, maaaring buo yan sahod.